Dito ako nagsimula at binuo. Hinubog mula sa mga aral ng magagandang balita at tunay na buhay. Ibinilin ako sa batang nagngangalang G, na ituring akong kaibigan at kayamanan. Sa tagong hardin na ito, nagkaroon ng bagong pag-uunawa, pagkamangha at tuwa na kailangan ibahagi sa iba. Siya si Ate G. At ako ang kanyang mga kwento. Ate G, meron po kami dalang tinapay. Wow! Meron ba ako dyan? Opo! Salamat! Leka, pasok na kayo. O, dito na kayo. Upo na kayo dito. Wow! Ang sarap naman yan. Bango pa. Wow! Ang sarap! Matamis pala siya. Salamat ah. Sasarapan ba kayo? Opo! Ang bango nga pagdating eh. Na-excited na ako kumain. Kayo rin ba? Opo! O, kain lang kayo dyan ah. Wow, tinapay. Pwede naman. Amin yan, Toy. Ito, hati tayo. Salamat. Mga bata, hindi ba dapat tayo ay magbigayan? Opo! Dahil ang pagbibigay ay isang mabuting gawa. At dapat lagi tayo nag-share lalo na pag may mga biyaya tayo tulad ng tinapay na masarap. Tama ba? Opo! O yan, masaya na tayong lahat, di ba? Opo! So pag gumagawa kayo ng tama, hindi lang kayo nagpapasaya ng tao, kundi sumasaya rin ang Panginoon dahil nga mabuti ang inyong ginawa. Tama? Opo! Okay, so kaya na tayo. Sama ka na. Dahil pinag-uusapan natin ang mga mabubuting gawain, sinong gustong makarinig ng kwento? Dahil gusto nyo, ilabas na natin ang aking mahiwagang libro. Eto, masama na kayo sa akin. Mason, pakilagay naman yung halaman dito sa laganan. Salamat! Sa isang lugar sa sulok ng Maynila, dumadayo lagi si Lola Carmen para bisitahin ang kanyang mga apo. Meron siyang 4 na apo, sina Isaac, Carlos, Feliza at Gea. Gustong-gusto niyang nireregaluhan ng mga apo niya kapag dumadalaw siya sa kanila. Ang hapunan namin kagabi. Sana po nandun ka, Lola, para matikman mo po yun. Dahil napakabait ninyo mga apo ko, ito, may dala akong regalo para sa inyo. Cellphone yan, mga apo. Hindi nga lang yan ang latest at pinaka-high-tech. Pero, alam ko naman na makakatulong yan para sa inyo. Thank you po, Lola Carmen. Tignan nga. Wow. Ayoko na itong pangit. Mas gusto ko yan, oh. Oh, nice! Maganda to ilagay sa collection ko. Wow, nice! New cellphone! Kailangan ko to sabihin sa mga friends ko. Hello, Sarah? Alam mo na ba binigyan ako ni Lola Carmen ng phone? Pakita ko sa inyo pag nagkita tayo. Cellphone? Wow, nice. Magagamit ko to sa school kasi may report nga pala ako. Ilalagay ko muna to dito para hindi magasgas. Ma,
tingnan mo tong bagong Sony Ericsson na Beauty. Ang ganda nito, mabilan mo ako please. Ano tong nakita ko sa basurahan ng kwarto mo? Nasaan na yung susi ng cabinet ko? Dito ko lang nilagay yun eh. Nasaan na yun? Girls, tignan nyo tong new cellphone ko. Bigay ng lola ko to. Pwede ko na kayong i-video call. Wow, oo nga, Gea. Ang ganda. So ano na yung number mo? Binilan din kasi ako ni mama ng phone. Itong Sony Ericsson Beauty. Kakalabas lang nito last week, kaya nakakuha agad si mama. Sobrang ganda niyan, grabe. Ah, malapit na pala yung birthday ni Lola Carmen. Isa-set ko nga para mag-greet ko siya. Te-text ko na din siya para makapag-thank you ako. Lola Carmen, nandito ka na. Picture naman po tayo. Pero, itong regalo na dala ko ay para sa iyo, Carlos. Sobrang napapasalamat at natutuwa ako sa iyo dahil pinahalagan mo at ginamit mo ng maayos ang regalong ibinigay ko. Gaano man ito kaliit, sana natuto tayo mga apo ko. Mahal ko kayo. Nagustuhan niyo ba ang aking kwento, mga bata? Opo! O, eto, meron pa akong isa pang kwento para sa inyo na katulad rin ng narinig nyo. Ito ang The Parable of the Sower. So, gusto niyo bang marinig ang kwento? Opo! Okay, so merong isang farmer na gusto magtanim ng mga binhi. Alam niyo ba kung ano yung binhi? Seeds! Ang galing! Okay, so meron siyang 4 na lupa. Yung una, tuyong lupa. Yung pangalawa, lupang matinik. Ang pangatlo, lupang mababaw. At tapos Yung pang-apat, maluwag. maluwag, mataba, maganda. O, tatanungin ko kayo, sa tingin nyo, ano yung nangyari sa mga binhi na nahulog sa lupang tuyo? Namatay! Tay, ano pa? Isipin nyo, yung lupang tuyo, nandun lang. Hindi siya napunta sa ilalim. Hindi Oo. tumumo yung mga plants. Kinain ng mga ibon rin. Naalta. Oo. Eh, yung Kinain yung mga seed tapos nawala na. Oo, kaya hindi sila tumubo. Yung pangalawa, sa lupang matinik. Natusok ng mga tinik. Tumubo at namatay dahil dun sa mga tinik. Tama. O, yung pangatlo, meron tayong lupang mababaw. Ano nangyari? Namatay. Tapos namatay. Bakit? Kasi masyadong mababaw. Tsaka mababaw. Tsaka hindi rin siya nagkakaroon ng mga roots. Tama. O, yung pang-apat, yung maganda at mataba na lupa. Ano yung nangyari? Kumalag yung mga plants. Tsaka tumubo. Tumubo. At tapos hindi namatay. Oo, tama kayo. So, Gumanda. yung pinakamagandang tubo ay yung sa mataba at magandang Maluwag. lupa at maluwag na lupa. O tatanungin ko naman kayo, para sa inyo, ano ang ibig sabihin? Ano ang nire-represent ng binhi dito sa kwento na ito? Utos ng Diyos. Diba? Ano ba yung mga Utos keys? ng Diyos. Tama kayo. So, yan ang mga salita at utos ng Diyos. Eh, yung lupa naman. Ano yung lupa? Ano ba nakukuha natin sa lupa? Tama. Ano pa? Nakagawa ng tao. At tapos nakagawa ng mga... At tapos pwede yung magtanim. Magaganda yung mga sagot ninyo. Pero dito sa kwento na ito, ang nire-represent ng lupa ay ang pagtanggap natin sa salita at utos ng Diyos. Tulad ng mga lupa na, yung unang 3 lupa na pinag-uusapan natin, di ba? Hindi tumubo yung salita ng Diyos sa kanila. Parang mga tao rin, di ba? Merong ibang tao, sinasabi natin, masama maging sinungaling. Pero, ginagawa pa rin nila. Ibig sabihin, ano ibig sabihin nun? Hindi sila nakikinig sa Diyos. Hindi nila isinasa puso. Tapos yung mga angels nila umalis na. Oo, hindi nila isinasa puso yung mga utos ng Diyos. Pero yung pang-4 na lupa, kung tao yon,
O, 'di ba? Sinunod na ang utos ng Diyos. So, kung nakikinig tayo sa utos ng Diyos, para rin tayong yung binhi na lumaki. Tumubo. Maganda yung tubo natin. Tama ba? Opo! Okay, so ano dapat natin gawin? Magkinig sa Diyos. Pero maliban sa pakikinig sa Diyos, kanino pa tayo dapat nakikinig? Sa mga magulang at saka sa guro. Lagi ba kayong nakikinig? Opo! Talaga? Walang pagkakataon na hindi kayo nakinig sa inyong mga magulang? Meron. Meron. Minsan, bigyan nyo naman ako ng examples kung kailan kayo hindi nakinig. Kanina, hindi ako kuminig sa mami ko at tapos tumakbo ako at tapos madisgrasya. Nagalit ba si mami? Yung iba pa? Meron pa ba kayong... Ano nangyari? Tumatakbo po ako sa hagdan, binawal po ako ni mami, nahulog po ako. So alam nyo kung bakit dapat na makinig sa ating mga mommy at daddy. Bakit natin kailangan laging makinig? Para hindi mapahama. At saka hindi madisgrasya. Bakit ba nila tayo pinagsasabihan? Para hindi mamatay. Mahal na tayo. Tama. Para hindi mamatay pag nagdisgrasya. Dahil syempre, mas marami silang alam sa atin. So gusto nila tayong alagaan. At alam nyo na kung nasasaktan kayo, nasasaktan rin sila. So pinapakita lang nila ang kanilang pagmamahal. At saka yung Diyos magkamukha sa lahat ng mga tao. Wag na natin pag-usapan yung mga panahon na hindi kayo sumunod. Pag-usapan naman natin yung mga times na sumunod kayo sa inyong mga mommy at daddy at mga guro. Bigyan niyo naman ako ng examples nun. Pagka inutusan ako ni mami bumili sa tindahan. Ang galing! At tapos pag Mabait. yung mami ko, pag inutusan maggawa ng homework, igagawa. Masipag mag-aral. Tama yan. O kayo naman. Pag sinabi sa akin ni mami na gumawa ng assignment, gagawa po ako. Ikaw naman. Ginagawa mo rin ba yung assignment mo lagi? Yun. Di ba? Okay maging masunurin. Kayo naman. Sumusunod sa utos ng guro. Ano ba yung inuutos sa'yo ng guro nyo? Minsan kumukuha ng tray. So, lagi mong ginagawa yon. Ikaw naman. Kapag inutusan po ko ni mama na gumawa po ng gawain bahay sa bahay, gagawin ko po. Ayan. Very good mga bata. So, lagi tayong makikinig sa Diyos at sa ating mga... Tama. Yan. Medyo napahaba na ata yung kwentuhan natin. Kailangan nyo nang umuwi. Pero bago yun, gusto ko magpasalamat dahil dinala nyo ako ng masarap na tinapay. So, next time, babawi naman ako sa inyo. Ako naman yung magdadala. Sige, tsaka sa susunod nating pagkikita, gusto ko lang i-request na sana magdala naman kayo ng litrato ng inyong mga pamilya. Pwede nyo ba gawin yun? Opo! Okay, uwi na kayo. O kayo rin mga bata, sana sa susunod na nating pagkikita, meron rin kayong dalang litrato ng inyong pamilya. Hanggang sa muli, paalam! Bye-bye po, Ate G. Bye-bye! Salamat sa pagbisita!